Ang baybayin ng Florida ay puno ng mga iniwang bangka, ngunit wala ang may ganitong nakamamatay na nakaraan. Ang nalulumang barkong pangkasino ay dati sentro ng mataas na pustahan hanggang pinatay ang may-ari nito, isang matagumpay na negosyante sa isang mafia-style na pagpatay. Ngayon ito'y nakaupo bilang isang nabubulok na labi ng imperyo ng offshore na pagsusugal ng Florida kung saan ang isang madilim na lihim ang nag-iwan dito na iniwan. Pagkalipas ng ilang linggo sa tubig, nalaman namin kung bakit hindi nag-operate ang Blue Horizon Casino Cruise sa nakaraang ilang araw. Ang barko ng Blue Horizon Casino Cruise ay dating prominenteng bahagi ng industriya ng offshore na pagsusugal ng Florida na nag-aalok sa mga pasahero ng kaunting kaguluhan, karangyaan, at posibilidad na manalo ng jackpot. Gayunpaman, yung kanyang kwento ay isa sa mga legal na hamon, pinansyal na hirap, at ang mas malawak na pagbagsak ng industriya ng casino cruise. Kumusta Ron fam at welcome sa channel. Ako si Steve Ronin. Pumupunta ako sa mga nakakabilib na adventure at ngayon, excited akong isama kayo sa adventure na ito. Yung ginagawa ko ang isama sa mga unang at isa sa mga pinakaunikong paglalakbay na kailanman sa YouTube, sa social media. Tinitingnan ko ang isang iniwang casino cruise ship ngayon, pero hindi ito ang iyong ordinaryong iniwang casino cruise ship. Ang lugar na ito ay parang time capsule na maayos na na-preserve. May madilim na kasaysayan ito at medyo mahirap puntahan. Gumising ako ng alas 4 ng umaga para simulan ito. Bago magsimula ang adventure, i-like at mag-iwan ng komento kung saan ka galing. Lalo na kung ikaw ay mula dito o may karanasan o alam tungkol sa Blue Horizon. Nais kong marinig ito. Simulan na natin ang adventure. Makikita ko kayong lahat sa dulo. Okay, kaya kakarating ko lang sa ikalawang palapag mga kaibigan at wow! Ang daming slot machines at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pagsusugal. Sobrang kaibangan ito. Buti naman alam ko. Ano pa ang nasa ibaba? Mga mesa. At may kusina dun. Siyempre, kailangan mo ng automated teller machine, di ba? Para makakuha ang mga tao ng kanilang pera at makapagsugal kahit kailan nila gusto. Paumanhin, pansamantalang walang serbisyo. Mukhang nasa mabuting kondisyon pa rin. Nagtanong siya kung may natitira pang pera doon. Inilalahad ng artikulong ito ang kumpletong kasaysayan ng Blue Horizon mula sa kanyang simula hanggang pagkakalimot at ang mga hamon na kanyang hinarap sa paglalakbay. Lumitaw ang mga barko ng Casino Cruise bilang tugon sa mahigpit na batas sa pagsusugal sa Florida noong dekada 1900 at 1970. Ang pagsusugal sa lupa ay malaki ang regulasyon, limitado sa mga kasino ng tribo at karerahan. Gayunpaman, pinahihintulutan ng batas ng United States ang pagsusugal sa mga international na tubig lampas sa 3 milya mula sa baybayin na nagdulot sa pag-angat ng mga cruise to nowhere. Ang mga barkong ito ay magpapalaot mula sa mga port ng Florida, maglalayag lampas sa jurisdiksyon ng estado, at papayagan ang mga patron na magsugal ng legal na mga pioneer ng industriyang ito ay isang Griegong-Amerikanong negosyante. Noong 1974 itinatag niya ang Sun Cruise Casinos sa pamamagitan ng pagbabago ng mga luxury yacht sa mga lumulutang na casino. Lumikha siya ng isang imperyo ng pagsusugal na lampas sa legal na abot ng Florida. Ang Blue Horizon ay mamaya sasali sa alon ng mga cruise na casino na nagnanais na makinabang sa mataas na demand para sa legal na pagsusugal sa estado. Saan magsisimula mga kaibigan? Simulan natin maglakad dito, maraming upuan, lahat sila ay may magandang kusyon, may tumutulong tubig doon, nakikita ko ang ilang patak ng tubig, hindi sigurado kung ito ay maaaring isang tubo o galing lamang sa ulan. Tingnan mo lahat ng iba't ibang slot machines, lahat sila ay may sariling natatanging mga pangalan tulad ng Enchanted Kingdom, Dean Martin's Wild Party, Life of Luxury, at Crystal Forest. Lahat sila ay may mga pangalan na madaling tandaan. Marahil, ito ay makakatulong sa iyo na maalala kung ano ang iyong nilalaro. Hindi ko alam ang dahilan, ngunit pipiliin ko ang Crystal Forest. Mukhang astig kasi ito. O baka Life of Luxury.
Yan, yung mga ito meron diyang quick hit platinums. Parang 10 ang nandoon sa gilid. At marami pa tayong iba dito. Double diamond. Isa pang double diamond. Mainit na mga diwat. May naglilinis pa ba sa lugar na ito kasi hindi ka magaling sa trabaho mo? May lumang power generator doon. Iba-iba ang mga pangalan pero pare-pareho lang ang ginagawa nila at pare-pareho ang mga pindutan. Pero sa tingin ko, mas malaki ang gantimpala sa ilang slot machines. Sigurado itong mga ito dito, mukhang nangunguna ka siguro makakakuha ng magandang panalo mula sa mga makina na ito. Dahil parang nasa dulo ito, may ilan lang sila. Palagay ko, meron pa rin tayong ilang peking halaman dito, yung talagang malinis ang lugar na ito. Alam mo, ipinapakita lamang nito na hindi masyadong maraming tao ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. O nag-explore dito at talagang masaya ako na isa ako sa mga unang nagdokumento sa lugar na ito sa ganitong kondisyon. Maraming lugar na napabayaan kung saan alam mo isa ako sa mga unang nag-explore dito. Lahat ay maganda at mukhang maayos. Matapos maging popular, dumami ang mga taong nag-explore at sinira ang lugar sa mga sumunod na taon. Sana hindi mangyari ito sa bangkang ito, pero sino ba ang may alam kung ano ang hinaharap para dito? Iniwan na ito ko ngayon yung 10 taon, nakaupo lang dito sa kanyang aso. Ang Blue Horizon ay isang katamtamang laki ng casino cruise ship na may modernong pasilidad sa pagsusugal. Kabilang ang daan-daang slot machines, maramihang gaming tables para sa blackjack, poker at roulette, pati na rin ang mga bar, lounges at mga options sa fine dining. Noong maagang 2000, ang mga casino cruises ay sumigla sa baybayin ng Florida. Kung ang tagumpayan ng Blue Horizon sa simula ay dulot ng limitadong casino sa lupa at sabik ng mga sugalerong handang sumakay sa maikling cruise para makapaglaro ng legal sa gitna ng kompetisyon nito sa mga bigatang industriya. Ay ang barko ay humihikayat ng mga manlalaro mula sa iba't ibang lugar. Ang mga promosyon tulad ng libreng boarding pass, buffet deal at loyalty program ay nakatulong sa pagbuo ng matatag na kliyente. Ang atmosfera sa loob ng barko ay nababalutan ng kasiyahan. Mga dealer ay tumatawag ng pusta, mga slot machine ay kumakanta, at mga pasahero ay umiinom ng mga cocktail habang sumusubok ng swerte. Ngunit hindi nagtagal na hinarap ng industriya ang lumalaking mga hamon. Bagaman ang mga offshore na casino ay nag-oopera sa isang legal na gray area, hindi sila immune sa pagsusuri. Sa mga nakaraang taon, ipinahahayag ng mga opisyal ng Florida at mga tagapagtaguyod ng anti-sugalan ang kanilang mga alalahanin sa money laundering, adiksyon sa sugal, at hindi patas na kompetisyon ng mga bagong kasino sa lupa. Susubukan kong umpo sa isa sa mga slot machine na ito dito. Kaya ang mga upuang ito ay maaring umikot ngunit literal na bumabalik sa dati. Sa gitna nagtataka ako kung bakit ano ang punto nito ay ito lang ba ay para lang mapanatili ang atensyon ng mga tao sa pagsusugal nito. Maring ito ba isang malit na taktika? Talagang komportable ang upuang ito. Malamang ito ang pinaka-komportableng upuan. Hanggang ngayon ito ay talagang cool, grabe. Tingnan mo ito dito. Kaya ito to ang lugar kung saan makikita mo ang mga slot at ito ang lugar kung saan mo ilalagay ang iyong mga bill o siguro ang iyong ticket at ito ay mula $1 hanggang $100 maglaro ng 3 kredito. Kaya meron din tayo o maaari mo lamang gamitin ang 3 kredito para laruin ito. Mayroong mas maraming impormasyon na nasa itaas. Kaya ang pinakamagandang bagay na gusto mong manalo ay ito dito at kailangan mo ng 3 kredito para makakuha ng 4,000 puntos. Hindi ako sigurado kung ano ang katumbas nito. Hula ko ay parang malaking halaga ng pera. Pindutin mo lang ito, ikot ang gulong at tingnan kung ano ang makukuha mo. Mukhang ang huling tao na naglaro nito. Hindi talaga nagawa ng maayos. Nagtataka ako kung makakahanap tayo ng slot machine na mayroong tulad ng triple matching. Mga simbolo pagkatapos mong maglaro. Kung gusto mo ikaw ay mag-cash out at magpiprint ang ticket mula dito. Sabi pa nga dito, kunin ang ticket sa parteng ito. Si Trevor ay kumukuha ng mga larawan. Pare, ano sa tingin mo sa sahig na ito? Ito ay kahanga-hanga. Hindi pa ako nakakakita ng ganito, walang graffiti. Alam ko talagang malinis. Walang nasira, nakaupo ito ng 10 taon. Mahirap talaga para sa mga turistang makahanap ng lugar na ito sa syudad. Hindi mo ito madalas makita, kaibigan.
At hindi yun eksaherasyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ito ay isang magandang misyon para makarating dito at kailangan pa rin nating maging kaunti na maingat. Kaya parang ginawa lang namin ang buong ikot sa kabilang sulok at tingnan mo ito, ang mga ito ay maliit o hintay. Hindi sila kumuha ng ibabang bahagi palabas. Sasabihin ko na parang ito ay ang sulok ng mga bata. Sigurado kami na hindi pinapayagan ang mga bata na magsugal. Nagtataka kami kung para saan ginamit ang hawakang ito. Ako'y talagang namangha dito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. May daan-daang mga slot machine sa lahat ng dako at mukhang may isa pang automated teller machine sa kabilang panig. Lahat ng ito ay mga emergency na instruction kung kinakailangan mong lumikas. Princess Royal Casino Crew. Itong Island Breeze, oo. Ipinapakita nila ang orihinal na pangalan muli ng bangkang ito. Pero ngayon, ito'y kilala na bilang Blue Horizon. Mukhang anuman ang posisyon na ginagampanan mo, mayroon kang mga alituntunin na susundin kung sakaling may mali na mangyari. Halimbawa, ang master ay naguutos sa tulay. Ipapalam nila ito sa suporta, sa dalampasigan, at sa iba pang mga sasakyang pandagat at pagkatapos ay mag-uulat ang punong inhinyero sa paglulunsad ng bangka ng pagliligtas sa lahat ng mga problema bago ito tumagal ng matagal. Nag-ulat online, sa tingin ko nakuha mo ito control sa dami ng tao. Ano ang gagawin ng manager ng casino? Tumulong ayon sa direksyon, buksan ang elevator at kunin ang final na bilang. Tingnan ngayon po parang nasa gitna ng lahat, meron kang mga mas maliliit na makina. Ito ay na makinang pangsugal na tila mananalo ka ng maayos na halaga ng kredito. Tingnan mo, mayroon kang 3 wild cherries na may pangalawang kredito na mananalo ng 5,000 kredito. Binanggit din ang pangalan ng crew na Blue Horizon. Maligayang pagdating niyo at good luck. Ang mga ito ay parang nabagsakan na ito. Medyo mukhang grandfather clock. Talagang natatangi na parang tumitingin sa roulette table dun mismo. Siguro alam mo na sa mga ito ay iikot at susubukan mong makakuha ng pinakamataas na numero. Narito ang isa pa sa kanila. Malamang gusto mong makakuha ng 1,000. Ano ba yung Wheel of Fortune? Naaalala ko na nakita ko yon. Parang yung presyo ay tama. O kalat-kalat lang sila sa paligid. Siguro dati ito'y inilalagay dito sa tabi. Siguro ang Wheel of Fortune ay gumagawa rin ng mga makina para sa casino gambling. Hindi ko alam yun. Ano ang nangyayari dito? Parang mga superhero ito, parang galing sa Marvel, parang si Wonder Woman. Hindi ko lang sigurado kung sila nga. Skyrider, manunulat. Ito ay mga kayamanang mapilak, ito naman ay gintong amuleto. Ako'y hindi ako sigurado kung alin ang aking pipiliin. Talagang iba ang hitsura nila sa ibang makina na ating nakita. Hindi sila talagang mga slot machine. Mukhang mayroon silang ilang display. Papalapit na tayo sa kabilang dulo. Ang mas ay tinatawag na aristocrat. Mukhang ito ay maaring naging maliit na bar area at kumuha ng inumin at tingnan. Ito, mayroon pa rin tayong mga television dito. Wow. Nakakaintriga makita kung ano ang nandoon. Nakasulat na bawal ang hindi autorisadong pagpasok. Well, sa tingin ko pwede na nating tingnan niya ngayon, di ba? O mabaho ito, malaking imbakan ito. Hindi naman ako nakakakita ng kahit anong kakaiba eh. Okay, mukhang ito ay parang maliit na kwarto ng pugon lang. Mukhang may nagkubli dito dahil may maliit na kutsyon sa sahig doon. Kasama na rin kung saan nila itinatago ang mga liwanag na tsaleko.
Kung lulubog ang barkong ito habang nandito ako, alam kong saan tutungo. Tingnan mo ito sa una, akala ko baka ito ay isang poker table, pero sabi dun sa ibabaw, sabi craps, 5 minimum, 300 max. Hindi ko pa nga narinig ang larong iyon eh. Nagtataka ako kung paano ito lalaruin at may mga baraha pa rin dito. Medyo malinis sila. Meron pa nang mga chips doon. Wow, talagang marami dito. Hindi ko alam kung bakit pero parang talagang nakakasatisfy ang mga chips lalo na kapag kayang junggulin ito sa iyong kamay. Maririnig mo lang ang tunog na clicking. Sa kabila nito, mas marami ka pa. Kuhanin mo lahat dito sa paligid na ito. Oh, mesa ba ng ruleta yan? Diyos ko, mesa ng roulette ito. Pwede ba itong umikot? Talagang mahirap ito. Baka pwede nating ikot yung isa doon. Kapag naglaro ako sa casino, dadaan lang ako sa mga mesa ng roulette. Pakiramdam ko ay 50-50 kapag naglalaro ka ng laro ng roulette at may patas kang tsansa na manalo. Hindi ko ipapakita sa inyo pero tingnan nyo ito. Meron pa rin tayong bola para dito. Yusukan ko ang aking kapalaran. Gusto ko na magkomento kayo ng itim o pula o isang numero. Tingnan natin. Ipaalam sa akin sa mga komento kung mananalo ka. Tingnan natin. Oh, nakalapag tayo sa 26. Oh, aking Diyos. Sobrang lapit nito. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Napakalapit ko na kung makakuha ka ng 26 or itim, ipipin ko ang iyong komento kaya ipaalam mo sa ibaba kung nakuha mo ito. Napansin ko lang na mayroon pa tayong maraming TV na nakasabit sa pader. Dito rin tulad ng 5 sa kanila. At gusto ko rin banggitin na merong sobrang daming security camera. Nagtataka ako kung sino ang nagmo-monitor ng lahat ng ito. Isa lang ba ang tao o maraming tao sa kwarto na nagbabantay na walang nandadaya? Sa tingin ko, lahat ng ito ay para sa mga makina na magtipon ng mga barya, parang isang uri ng kahon ng barya. Ng mga upang ito, meron silang talagang cool na disenyo dito. Halos parang ito ay kamay na inilimbag doon, kaya sila'y lahat parang sikat na mga atleta. Medyo mukhang si Bruce Lee sandali. Noong 1988, ipinatupad ng mga autoridad ang batas sa ilang cruise ships. Kinumpiska ang mga makina ng pagsusugal at isinara ang mga operasyon, pero hindi direktang nasangkot ang Blue Horizon. Ang mataas na regulatoryong presyon ay nakaapekto sa lahat ng mga linya ng cruise ship na nag-opera sa Florida A. Isang malaking dagok ang ibinigay noong 2001. Ang tagapagtatag ng Sun Cruise ay binaril sa isang drive-by shooting sa Fort Lauderdale na krimen na nauugnay sa isang kasunduan sa negosyo. Ang mataas na profile na pagpatay ay nagdala ng matinding negatibong pansin sa industriya ng casinos cruise ng Florida na nagdulot ng mas mataas na legal na pangangasiwa at pinansyal na hindi katiwasayan para sa maraming mga operator. Ngayon ay naglalakad ako pababa sa unang palapag. Siguro, sasabihin mo. Sa katunayan, maaari tayong tumingin dito at sasabihin nito sa atin na ito ay Deck 1. Mayroon silang grill ng Rebecca, estilo ng pagkain sa mesa, slots at players club. Dito sana ang restaurant. Maganda at ito rin ang pangunahing deck tulad ng makikita mo doon. Ito'y malawak at sobrang mahangin. Literal na sobrang hangin ngayon na ang agos ng tubig ay medyo agresibo. Halos maramdaman ko na ito na nanginginig ang aking buto. May ilang tao sa mga bangka na sa tingin ko ay naglalayag.
Ayaw kong makita. Kaya kailangan ko pa rin maging medyo mapanlin lang pero narito na tayo sa lugar kung saan kumakain ang mga tao sa restaurant. Masikip dito, maraming gamit ang inilipat nila sa deck na to. Parang lugar na ng imbakan nito ngayon. Hindi mo masasabing dating restaurant ito. May mga susi kami ng Blue Horizon room sa tingin ko. Pero should be tayo tutuloy ang bisita na hindi pa natin nakikilala. Baka malapit na tayo. Ito yata ang pangunahing deck, kaya baka dito pumupunta ang mga tao para mag-check-in sa kanilang kwarto at kunin ang kanilang card keys. Naririnig mo ba ang tugtugan sa labas? Oo, ako. Narinig ko ito. Kaya dapat nating panatilihing tahimik ito. Kinakabahan ako dito. Doon sa likod, talagang meron. Isang kapangyarihan. At parang may kuryente doon. Nagsisimula na akong makakita ng maraming upuan at mga mesa na ginagamit para sa restaurant dito na nagkakasama-sama. Narito ang pangalan ng restaurant na Rebecca's, pero ang pagkain dito ay dapat na mabuti, hindi masama para sa isang restaurant. Ako'y hindi kung ano ang nasa kwartong ito, pero may ilaw. Ito. Nangunguna sa makina. Sa tingin ko may natitirang kapangyarihan pa rin ang deck na ito. Alam mo, tao pa rin siguro ang pumupunta dito para pangalagaan ang lugar. Narito ang likod ng kusina. At meron tayong poker table dito. Ito ay isang Azul na Horizon. At isa pa, Isa pa doon. Ay. Nakabalot pa, hindi pa nabubuksan. May ilang scalpers na pumasok dito na alam mo sa itaas wala silang makitang mga makina na bukas. Pero nakikita ko dito na marami silang nakikita. Sa palagay ko may kinuha silang mga gamit sa loob. Natagpuan ng elevator sa unang palapag. Ito ay humahantong sa bawat palapag. Kaya nakukuha mo yon para sa hanggang 6 na tao. Lahat ng mga kagamitan ay nandito pa rin. Ang mga kutsilyo at tinidor. Lahat ng mga plato. Anong mga basong kopa. Parang pinanatili nila. Isa may itwa bangko kung saan papalitan ng pera ang mga napanalunan. Ito marahil ang pangunahing isa na naiisip ko ngayon. Malaki ito at maraming kamera ng seguridad at malalaking bintana na may mga rehas. Siyempre, kailangan mo ang mga bagay na ito. Mula sa isang ibig sabihin sakit sa damdamin. Ang mga resibo na nakascroll. Dito monitor keyboard. LaserJet ink, ito ang mga cartridge para sa mga printer. Tignan mo, maraming rolls ng penny doon. Akala ko totoo yung $100 na bill. Nakakalungkot, hindi pala. Pero kukunin ko pa rin yun. Ito yun. Nakakuha tayo ng jackpot, mga kasama. nandito pa rin ang mga kahadiyero. Tataya ako na di pa ito nabubuksan. May literal na electronic keypad ito. At ito kasi yung mga kahon na ginamit na malagay ng mga $100 bills. Ako, taya ko may mga 10,000, baka nga daan-daang libo lang na nakatago dito.
May dalawang maliit na mga safe doon din. Nagtataka ako sa 10 security camera sa kisame. Wow, ito ay mga bandang pera. Mukhang nag-iimbak sila ng daan-daang libong dolyar dito base sa nakikita mo. Meron kang bandang pera na 5,000 dolyar, kaya babalutin nila ito kung meron kang halimbawa na 5,000 dolyar. 2,000 ang maliit na ito na 100. Grabe ang cool nito. Bodega lang ang susunod dito. Mukhang tayo lang ang meron ng kung ano ang nasa mga kahon. Binubuo ng mga briefs na casino. Hindi maaari na maghuhulog ang pera sa makina na ito at bibilangin ito para sa iyo. Noong kalagitnaan ng dekada ng 2010, nahirapang kumita ang Blue Horizon, gaya ng marami pang cruise na casino. Maraming kadahilanan ang nag-ambag sa kanyang pagbagsak. Ang pagpapahawak ng mga casino sa lupa, tulad ng mga ari-arian ng Seminole Hard Rock sa Tampa, Hollywood, ay nag-aalok sa mga sugalero ng mataas na antas na karanasan sa pagsusugal ng walang abala ng isang cruise ship. Ang kamahigpit na regulasyon ng estado ay lalo pang nagpabigat sa offshore na industriya ng pagsusugal dahil sa mga gastos sa pagsunod. Samantala, ang nagbabagong kagustuhan ng mga mamimili ay nakakakita sa mas batang mga sugalero na pumupunta sa modernong resort ng casino na nagpaparenta sa mga lumalagong casino na nagiging lumana. Noong 2016, opisyal na itinigil ng Blue Horizon ang mga operasyon nito sa Port of Palm Beach dahil sa mga pinansyal na kahirapan, matinding kompetisyon at kakulangan ng kakayahan na mapanatili ang pagiging kumikita sa ilalim ng mga nagbabagong batas sa pagsusugal ng Florida. Nang magsara ang mga casino cruise, humanap ang mga dating parokyano nito ng ibang libangan tulad ng mga casino sa lupa o mga alternatibong aktibidad sa paglilibang. Ang Blue Horizon ay inwasay sa Port ng Florida. Sa paglipas ng panahon, ito ay unti-unting napabayaan at naging sira-sira. Ang dating maingay na sahig ng casino nito ay naiwang nakakakilabot na nakatigil sa panahon. Ang mga poker table na tinatakpan ng alikabok, hindi nagamit na slot machine at nag-fade na promotional banner ay nananatiling paalala ng kanyang kasikatan. And ang mga galarawan ng nagkakalap na barko ay kumakalat online, pinapatibay ang kanyang katayuan bilang isang relihiya ng panahon ng pagsusugal. Anong balita, Trevor? Diyos ko. Oh, ito ang mga baterya para mapagana ang barko. Pare, nasa loob yata tayo ng makina, tama ba? And I may... Isang drill can doon. Pare, literal na nasa ilalim tayo ng tubig. Nasa ilalim tayo ng tubig. Sa tingin ko, yun ang tunog ng tubig sa labas ng bangka. Doon mismo kung magpa siyang lumubog. Hindi ko alam kung kakayanin natin to. Kung may tulo, kailangan tumakbo tayo. Ito ang digmaan ng elastic. Sige. Siguro may mga maliit na silid sila sa bawat palapag. Ito ay ibang pasukan. Oo, okay. Ito ang isang generator. Mga generator ng marathon. Malamang na marami sila nito. Ito ay isa lamang dito. Oh. Ano yung bagay na ito? May amoy ng gas dito, di ko alam kung ano. Ang usok na naamoy natin, pero... Naglakbay tayo ng malayo nang hindi hawak ng vacuum na ito ang pintuang ito na bukas. Maigi na gawin ito sa mga inabandonang lugar dahil baka mag-lock ang pinto sa iyo. Kaya iwanan mo ng bukas ang mga pinto sa inabandonang lugar. Ang sahig ay nakaranas ng malaking pinsala dahil sa tubig at medyo crusty ito sa ilang dahilan. Halos kung may nangyaring sunog. Medyo masama, merong uri ng counter dito sa tabi. Spacing yung sa game, maliit na kwarto.
Isang keyboard sports book terminal na nagbubukas sa dulo ng gaming. Ang departamento ng surveillance ay magbibigay alam sa cashier na sarado na ang gaming. Ito ay malamang isa sa mga kwartong kung saan ang mga tao ay magpapalit ng kanilang panalo para sa pera. Sige, tapos na tayo sa paggalugad sa kwartong ito. Alam mo kung ano ang kakaiba? Meron akong kaunting epekto ng vertigo dahil ang bangkang ito ay parang medyo tumitilt sa kaliwang bahagi. Hindi ko sigurado kung bakit. Pero oo, at dito sa itaas ay maraming pinsala at alam ko na maraming tao ang maaring isipin na hindi ito iniwan. Pero ibig kong sabihin, ang kuta na ito ay nagsasabi na ito ay iniwan dahil mayroong sobrang daming pinsala at may itim na amag na tumutubo sa lahat ng mga pader ngayon. Tama kaya ang kwartong nasaan tayo ngayon ay mukhang maaaring naging bar ito dahil ito ay bar ni Diane doon. Ang mga tao ay umiinom lang dito at kumukuha ng kanilang mga inumin bago magsugal at dito naman ay isang poker table at ang natatanging bagay dito ay sinasabi nito na Island Breeze Casino at iyon ay dahil dumaan ang librong ito sa maraming pangalan. Dati itong kilala bilang Island Breeze bago tinawag na Blue Horizon. May isa dito at isa pa ron. At tingnan mo yan, 3 telebisyon, wow. At ito dito, ang galing ng obra na ito at sa tingin ko ito'y orihinal dahil may pirma ito mismo. Teka ko ako kung sino ito, hindi ko alam kung sino ito. Mga asul na mata, mukhang isang napakagandang babae. Tingnan mo yan. Ang pangalan ng artist. Chupo ay may ito magkakapost na malaki kalalaga ng pera. Meron tayong ilang life vests dito sa dulo ng sahig na ito. Mukhang dito ay isang maliit na lugar para mag-relax. Ang counter. Ito si dapat na isang napakagandang 5 bituin na steakhouse para sa gas. Palagay ko ito ang lugar kung saan gagawin ni Diane ang kanyang bagay. Naghihiwa ng mga bagay, gumagawa ng mga inumin para sa lahat ng tao sa loob. Wow, nandito lang pala ang cash register. Hindi ko na nga susubukang buksan ito. Kompleto na ang mga gamit para sa paggawa ng inumin. At tingnan, ang barko ng cruise ay may elevator na mukhang mapanganib ngayon. Tapos na ang pagsusuri sa bar ni Diane pero ang kwarto ng kapitan ay diretso lang sa harap, medyo kinakabahan. Naririnig ko ang malalakas na tugtog kaya malamang hindi ako makapagsasalita ng malakas ito. Marahil ang pinakamapanganib na palapag ngayon, subukan natin ito. Ang tugtog ay talagang tumutugtog na sobrang lapit sa atin. Naririnig ko ito, malamang naririnig ninyo rin ito. Kaya kailangan ko lang manatiling mababa para ipakita sa inyo ang kwartong ito dahil may ilang talagang kahangahangang bagay na makikita dito at hindi ko hahayaang pigilan ako ng musikang iyon. Mahal ko ang upuan. Ito'y parang roulette o blackjack cushion nito. May ilang liwanag ng mga tsaleko. Ipinapahiwatig ng damit na ito na may ilang flares doon. Ito ang mesa ng kapitan. Meron pa rin akong ilang mga papeles dito. At ilang mga libro. Tingnan mo dito, parang isang sulat ng pagbati. Maligayang pagdating sa barko, mga ginang at ginoo. Malamang babasahin ito ng kapitan habang nakikipag-usap sa intercom. Nagagalak kami na kasama ka namin ngayon. Sa hindi inaasahang pangyayari ng isang emergency, mangyaring manatiling kalmado. Dumaan din ito sa mga instruksyon sa kaligtasan bago maglayag ng barko. Parang ginagawa ng mga eroplano bago mag-take off.
Ang pag-angat at pagbagsak ng Blue Horizon ay sumasalamin sa kalagayan ng industriya ng casino cruise sa Florida. Ang mga desisyon ito na dating nakitang mapagkakakitaan at inobatibong paraan para lusutan ang mga limitasyon sa pagsusugal ay sumuko sa nagbabagong regulasyon, presyur ng ekonomiya at nagbabagong hilig ng mga mamimili. Ang kasaysayan ng Blue Horizon ay nagawa pa kita ng mga panganib na illegal na pagpapatakbo sa ilang teritoryo habang ang mga international na karagatan ay nagbigay ng proteksyon noong simula. Sa kalaunan, nahabol ng mga batas ng estado at federal ang industriya. Ang ebolusyon ng tanawin ng pagsusugal kasama ang dominasyon ng modernong mga casino resort ay lalo pang nag-ambag sa kanyang pagbagsak. Ang Blue Horizon Casino Cruise Ship, dating simbolo ng pagsusugal sa baybayin ng Florida, ay naging babala na ngayon. Bagaman hindi na ito naglalayag, nananatili ang kanyang kwento, nagbibigay ng mahahalagang aral tungkol sa maikling kalikasan ng isang industriya na tila hindi matitinag